Madaling sabi, mga kababayan, malamang yung winawagayway na document ni Digong, unang-una, hindi man yun cheque. Yung draft budget yon, hindi man yun yung pinirmahan siguro ng ating Pangulo. Siyempre, pag draft, may mga blanco yan. Hindi man final pa, para magsusupplement na lang eh. Diba? Pero yung final, malamang sa malamang mga kababayan, kasi wala man siyang pinapakitang resibo, hindi man po blanco. Talangan man makalusot sa pag-review ni Risa Ontiveros, ni Cynthia Villar, ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, ni Chis Escudero, ni Grace po. Ano yan? Mga bulag. Ni-review pa ng ating Pangulo at saka ni Executive Secretary Lucas Bersamin plus yung mga finance officials. Before na pinirmahan, may binito. Kaya itong mga sinasabi po ni Digong, propaganda po para i-divert yung issue sa impeachara. Ang pinupost na nila ngayon dahil sa sabing irregular budget po, BBM, impeach BBM na. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So hindi lang ko dito mga kababayan ang ginagatungan ni Digong, pati civil disobedience. Huwag na daw magbayad ng buwis yung ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon pa, na napakaganda na ang ginagawa ng ating gobyerno. And in fact, second fastest growing economy yung ating bansa. Talo na yung kanyang sponsor na China. Yan ang report mga kababayan rito. Yan po, Philippines poised to be Southeast Asia's second fastest growing economy in 2025. Vietnam lang yung nakaungo sa atin, 6.1 yung Philippines. Talo natin yung Cambodia, Indonesia, Malaysia at Thailand. Pagkatapos, sisirain lang mga kababayan, pilit na sinisira ni Digong yung ating gobyerno. Kasi yung kanyang sponsor po, yung China, talo na natin. Kaya nag-overtime si Digong sa paninira. Panggugulo. Ayan yung China. Chinese economic growth among slowest in decades. Kaya po, tingin natin mga kababayan, may kumpas ang kanyang barkadang si Xi Jinping. Kaya ito ginagawa para iupo mga kababayan yung kaalyado, yung anak niya, si Sara Duterte. Malabo po na mangyari. Malamang mga kababayan, hindi na makakandidato pag pinos na yung impeachment trial para kay Sara. At si Digong naman yung crimes against humanity. O ito yung balita mga kababayan sa Abante News Online. Yan Sabi diyan, pinagpapaliwanag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso hinggil sa umano'y mga tseke na blanco. Ipakita nga ninyo kung saan ang sinasabi ninyong checking blanco. Iwagayway ninyo sa publiko, hindi yung lahat lang kwento. Pakita kayo ng resibo, nasaan ang sinasabi ninyo na checking blanco. Ayon kay Digong, isa itong irregularidad na dapat ipaliwanag at itama ng Kongreso. Sinabi rin ng dating Pangulo na kung hindi kayang ipaliwanag ng Kongreso ang naturang irregularidad, sasabihin niya raw sa mga Pilipino na wag nang magbayad ng buwis. Civil disobedience. Kasi irregular daw po yung ginawang pinirmahan na budget ng ating Pangulong Bongbong Marcos, General Appropriations Act. So ang ibig sabihin, pinalusot ni Bato. Damay dito si Bato. Si Bato po, parte ng Bicameral Conference Committee. Yan post ito ni Grace po, November 28, 2024. The Bicameral Conference Committee, composed of members of the Senate and House, convenes to reconcile key provisions in the proposed 6.3 trillion budget for 2025. Let's debate, deliberate, and decide, but always keeping in mind the millions of Filipinos counting on us to get this right.
Yan ang picture na pinost ni ni Grace po. O, kasama si Bato. Hindi ba si Bato to? May nakita ko yung butas. Authentic. Tapos si Amy Marcos ito. Ito, kalyado pa ni Digong. Si Villar, Cynthia Villar. Ito, kalaban ni Digong, kalaban din ng ating Pangulo. Si Risa Ontiveros. Yan, si Joel Villanueva. Nandiyan dyan. Si Jinggoy. Si Tolentino. Yan, pati si Subiri. Si Tolentino nandyan. Cynthia Villar. Yung saka, ibig bang sabihin, nalusutan? Yung Bicam, mga senador na kaalyado niya? Huwag kami, Digong. Ginagamit mo lang yan sa propaganda. Ipakita mo kung saan yung cheque. Blank check daw. Yun ang kanyang panawagan, Digong sa publiko. Huwag nang magbayad ng buwis. Pinagsasayang lang ng mga kumag siguro. Puro cheque na blanco. Asan man ang checking blanco? Kung sino man ang kung sino man ang niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Gano'n naman, pinagsasayang ng kumang na to na puro cheque na blanco. Try to pass it as a law and choose the amount they want to place. Ito siguro sinasabi ni Digong, hindi man cheque ito. Ito sinasabi niyang blanco. NIA, PCA, blanco. Yan. Pero sabi dito, this amount shall be supplemented by specific appropriations in the budgets of the various implementing agencies of the EFMP as follows. Yan, Madaling sabi, mga kababayan, malamang yung winawagayway na document ni Digong, unang-una, hindi man yun cheque. Yung draft budget yun, hindi man yun yung pinirmahan siguro ng ating Pangulo. Siyempre, pag draft, may mga blanco yan. Hindi man final pa, para magsusupplement na lang Diba? Pero yung final, malamang sa malamang mga kababayan, kasi wala man siyang pinapakitang resibo, hindi man po blanco. Talangan man makalusot sa pag-review ni Risa Ontiveros, ni Cynthia Villar, ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, ni Chis Escudero, ni Grace po. Ano yan? Mga bulag. Ni-review pa ng ating Pangulo at saka ni Executive Secretary Lucas Bersamin plus yung mga finance officials before na pinirmahan. May binito. Kaya itong mga sinasabi po ni Digong, propaganda po para i-divert yung issue sa impeachara. Ang pinupost na nila ngayon dahil sa sabing irregular budget po, BBM, impeach BBM na. Huwag kami, Digong. Alam na namin ang likaw ng bitoka po ninyo. Inapakaganda na po yung budget. Although, sabi ng ating Pangulo, ito, people's budget back on track. Kings, in the 2025 national budget became a major challenge for the palace last week as President Ferdinand Marcos, the economic team and other cabinet members came up with ways to augment essential items that were removed or consigned to the unprogrammed appropriations. Mr. Marcos said he is focused on restoring the budget allocations proposed in the 2025 National Expenditure Program that were reduced by Congress in 2025 General Appropriations Act. So, i-restore ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may mga tinanggal yung BICAM. Yan ngayon ang inaayos. So, sabi niya, aside from the budget remedies, the following were the activities of the President outlined through a collaboration between Daily Tribune and the Bureau of Communication Services of the Presidential Communications Office. Kaya yung nakitang may blanco, mayroon na pong supplemental, Philippine Coconut Authority, National Irrigation, may figures na po, Administration, dati wala, PCA, tapos NIA, blanco.
Pero ito po, hindi man dyan chiki. Draft budget siya. Oh. Niloloko na naman po tayo ng dating Pangulong Digong para gatungan po ang militar ng kudita. Gusto niyang galitin yung militar at yung ating mga mamamayan para hindi na daw magbayad ng wag daw magbayad ng buwis. Sinasabotay po ng dating Pangulong Digong ang ating ekonomiya, ang ating gobyerno, ginugulo po niya. Pagkatapos, sasabihin niya doon sa INC rally, unity daw, ituan niya yung magandang unity. Yan. Rodrigo Duterte thanks INC for peace rally. This is what our country needs, not impeachment. Yung peace unity rally ng INC, pabor siya kasi hindi daw impeachment. Ayan sabi niya, this is what our country needs in these critical times, not impeachment, not waste of government resources, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. We must move forward as one. Duterte's daughter, Vice President Sara Duterte is facing impeachment, complaint said in a video message. We must unite. Pagkatapos, ginagatungan po yung mga mamamayang Filipino. Inuudyo ka na, huwag magbayad ng buwis. Mag-unite daw. Pagkatapos, ginagatungan yung military na naman. Ayan, reacting on ONGAB's findings, Duterte said that budget items should not be left empty to be filled up later on. Pagkaganoon niya, there's something terribly wrong. As a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan, na lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas yan, sabay sabing, kayong nasa bureaucracy, you better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you're asking for your early demise. Pag nagkodita ito, patay dyan, baka una kayo. Ang ayaw ng sundalo, naghirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa sila ng pera. Asan man yung ninakaw? Ang ninakaw po, yung confidential funds, kasi yung beneficiary po, non-existent. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, walang mga birth certificate, at marami pang ganon. More than 1,000 na diskobre ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya nga po may impeachment case na final laban sa anak po ninyong si Sara. Kaya never ninyong magagatungan. Alam ng military kung sino yung dapat managot. Tahimik po yung military. Nagsalita na si Browner. They will follow the chain of command. Huwag kami digo. Itong panggagato mong huwag magbayad ng buwis, never kang susundin ng ating mga mamamayang Filipino kasi maayos yung budget. Naninira lang kayo. Gumagawa kayo ng diversionary tactics kasi may dumarami yung mga grupo na sumisigaw ng impeach Sara. Kasunod ng INC rally, may rally kaagad, mga kababayan. Ginawa yung mga kakamping, nag-unite with Marcos loyalist. Ayan Ito ang totoong unity team, sabi ni MJ Kiambao Reyes sa report ng GMA News. Look, Marcos in Robredo supporters rally at EDSA People Power Monument to call for BP Sara Duterte's impeachment. This was organized by Bonyog Party and pro-impeach Sara bloggers, mga pro-BBM bloggers. Also in attendance were Magdalo Group, Representative Franz Castro, and Representative Arlene Brosas. Yan Impeach Sara. At marami siya kaysa sa maisog rally na ginagawa dyan sa EDSA Shrine. Tuta ng buwaya. Pero ngayon, dito sa ginawang Quadcom hearing sa kayong pag-imbestiga kay Sara, pumangaw ang kamera. Diba po? Correct. Ngayon, sila na mismo ang nagsabi, ang grabe, matidensya laban kay Sara. Tapos ngayon, hindi nila susuporta ng impeachment. Anong klase sila? Kung si Sara ay may kaso ng betrayal of public trust, pag hindi nila inaksyonan ng impeachment, betrayal of public trust din yan. May tiwala na ang tao sa kanila, sayang. Huwag nilang sayangin, di ba? Yes. Itong mga, kaya tayo,
hindi naman natin inaaway pa ang kamera. Pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Di ba, mga kababayan? At I believe, mga kababayan, hindi man po sasayangin ng Congress yung tiwala. 61% ang natutuwa sa Quadcom and 41% ang pro-impeachment po. Pabor na impeach, tanggalin si Sara Duterte. You see? Kailang, sabi nga ng ating Pangulo, wala sa timing. So ang ibig sabihin ng ating Pangulo, kontra siya sa impeachment ngayon kasi walang numero. Ay walang sufficient time. At possibly dahil sa Senado po, marami pa yung aliporis ni Digong. Kaya kailangan palipasin mo na yung eleksyon, dapat matalo yung mga pro-Duterte. Pag natalo yung mga senador na pro-Duterte, tuloy na ang impeach Sara. Ang gustong i-divert ni Digong yung atensyon ng mga tao. Nag-iingay na naman po. Kasi yung mga supporters niya, ito na lang yung Friday group na mga maisog rally sa EDSA Shrine. Yan o. Isang tricycle na lang. Isang platito. Mga kababayan, wala nang maniwala. Natunaw yung maisog. Nalusaw. Tulad ng tuluyan ng pagkalusaw, mga kababayan, ng pangarap ni Sara na maging Pangulo. Talo na ni Martin sa survey. Yan si Sara, 49% na lang. Yung ating Pangulo, 65%. Bumaba sila lahat, pero ang grabe yung pagbulusok. Si Sara, 10 points. Minus 10. Si Chis Escudero, 63, minus 4 lang. Pati yung ating Pangulo. Si next President, Martin Romualdez, 3% lang yung binagsak. Pero talo si Sara ng 8 points. 58%, 49% si Sara. Dati si Sara yung pinakamataas na approval in trust ratings. Ngayon po, bumulusok na siya. 49 na lang. Below majority. Below 50. Siya yung pinakamababa. Kaya lusaw na po yung pangarap niya. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kaya nagmamadali si Digong, ginagatungan yung military ng kudita. Dahil ginagamit niyang issue, yung budget. Huwag kami, Digong. You can fool some of the people some of the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool the people all the time. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.